Um, Kapag binabasa niyo po ang chapter 7, verse 1, ang pinaka-simpleng sagot will be, I did not. Sabi po ng verse 1 and chapter 7, and the high priest said, are these things so? On a simple term, o sa isang payak na pamamaraan, ang pagsagot nito is simply, I did not. Hindi ko inalimura, hindi ko nilapastangan ang Diyos, ang kanyang propetang si Moises, ang kanyang tabernakulo, ang kanyang templo, o dili kaya ang kanyang mga batas. That's the best way to answer. But si Stephen ay meron siyang ibang pamamaraan on how he will give answers. Pag umaten po kayo ng mga konferensya, may mga tanong na pwede mong sagutin on your mind, tapos sasagot yung mga theologians on how they do it. It's entirely different. Mamamangha ka paano niya sinagot, mamamangha ka paano niya ibinigay yung kanyang tugon sa isang simpleng tanong that everyone can answer, but sasagutin nila sa ibang pamamaraan. Si Stephen, ganun din po mga kapatid. Sa haba ng kanyang litanya at pagkukwento ng Old Testament, everybody knows. Pag tinignan nyo yung kanyang pagsagot sa kanila, ang simpleng sagot ng high priest o nung mga nag-aakusa sa kanya is, alam namin yan. No need to repeat the theology. No need to repeat the story. Dahil alam namin yung kwento. Kaya kakaiba siya, no? Pilit niya pa rin kinuwento what's in the story at kung paano nilip up niya ang kanyang Diyos na hindi na to nilapastangan. Kaya sa unang ng tugon, mga kapatid, binigyan niya ang parangal ng Diyos. Ang Diyos natin is sovereign. Siya ang kumilos at kumikilos sa sansinukob, sa pagtawag niya sa ating nununong si Abraham. Tapat ang Diyos. At tinawag siya doon sa Ur of the Chaldeans, sa lugar ng Iraq. And then, nung nakarating siya sa Haran, sa Turkey, kinausap pa rin siya ng Diyos to bring back at may hatid siya dito sa lupang pangako. Ganun ang pagkilos niya at pananalita. It's how to live God. Itaas ang Diyos sa kanilang habang siya ay sumasagot sa kanilang tanong o sa kanilang akusasyon. Then dinala sila at ipinaalala yung mga promises ng Diyos. At isa sa kanyang sinabi is para ma-connect sila doon sa susunod niyang sagot is may pangako ang Diyos sa kanila kay Abraham o sa ninuno natin, kay amang Abraham na ibibigay niya yung promised land o yung lupa na kung saan kayo nakatayo nandito. Pero kailangan silang dumaan sa affliction. Dadaan sila at sila ay mabibilanggo for 400 years. Ganun ay pinakita ang kanyang sovereign God. At gayon din, nagkaroon siya ng apo, ang pangalan ay Joseph, dahil sa pagkainggit ng kanyang mga kapatid ay kanila siyang ibinenta at napunta nga si Joseph sa Egypt. It's a painful thing na nangyari out of jealousy, yung kapatid nila binenta at ganun pa rin, God still sovereign dahil si Joseph ay inhatid ng Diyos sa Egypt not simply para mag-suffer sa jealousy ng kanyang mga kapatid, bagkus siya ay maging tagapagligtas ng mga Israelita, itong kanyang mga kapatid, dahil magkakaroon ng 7 years of famine. Naranasan natin ang tagtuyo in these past months at parating pa lang ang tag-ulan. At walang makapagsabi na, Pastor, mas madali ang buhay kapag puro araw. We complain sa init at nagko-complain tayo sa taas ng bilihin, maliban pa sa corruption ng mga nakaupo sa gobyerno.
Tataas ang lahat dahil walang magtatanim at walang makapagtanim, walang makaani. Aani sila ng bigas, they're small, mas maliit dahil kulang yung tubig na kanilang inilalagay o nilalagay sa kanilang mga bukirin. It's a painful thing. How much more kung ito ay 7 years? Madali ba natin sabihin, okay lang, Pastor, 7 years lang naman na drought eh. Can you imagine na tagtuyo tayo for 7 years, walang makakapagtanim? Anong maaani natin? Lalo na yung mga namumunga nating mga halaman na maliliit, mas mabilis silang matuyo dahil hindi nila mararating yung rivers of water sa ilalim na mas malalim ang nararating. Mas kokonti yung nai-store nilang tubig to sustain them. How much more pag 7 years? But God is sovereign. To some extent, yung kanilang pinagsilosan na si Jose ay kanilang magiging redeemer to some extent para sa kanilang buhay at hindi sila mamatay sa gutom. Kaya mga kapatid, ganon din ang Diyos. God is sovereign at sila iningatan and eventually ilalabas sila sa Egypt. Here comes his second answer. Ito yung kanyang ikalawang sagot sa tanong nila kung siya nga ay nag-blasphemy against Moses. Kaya in verse 17, mga kapatid, at aabot po yan hanggang verse 43, tatalakayin ni Stephen ang patungkol at kadugtong ng kanyang istorya. Kaya sabi niya sa 17, "But as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt." Kaya dadami sila at dumami sila. Kaya pumunta sila sa Egypt are about 70 plus. And then, kung yung istorya ng lalabas ng mga Israelita sa Egypt, kung sila daw ay by 5 maglalakad at nakapila sila nakatayo sila by 5, tapos ang layo nila sa bawat isa is 1 meter. Bago makalabas ang pinakahuling Israelita sa Egypt, nakarating na yung pinakauna sa kanila sa Promised Land. That's counting the men. Okay? Men lang po yun. Kung isasama natin yung kanilang mga asawa, that's multiplied by 2. O nakarating na yung buo, yung kalahati, hindi pa nakakalabas ang isang Israelita o yung mga huling Israelita doon sa likod. Kung may anak sila times 3, the more na nakapasok na sila lahat doon, di pa nakakalabas yung isa. 2/3 na nakapasok, nandun pa yung pinakadulo. Mga kapatid, yun po yung increase in number na pinag-uusapan. 600,000 plus, that's men. Kaya yun lang po yung nasa survey nila. That will be 20 above. Wala pa po yung mga bata, wala yung anak, wala yung asawa. Ganun lang po yung counting noon. Kaya nung pag sinabi ng Biblia, pinatay lahat ng Diyos doon, ang pinag-uusapan natin ay milyon. Ano po, hindi 10, hindi yung natuka ng ahas. Kung bakit kailangan silang paikutin ng Diyos ng 40 years, dahil kailangan niyang ubusin lahat ng matatanda na lumabas mula sa Egypt. That's about 600,000 men. Kung may asawa lahat yon, times 2. Inubos lahat po yun ng Diyos. Okay, para fresh nung kayo papasok. By the way, before I continue, ang kwento ng Exodus o ni Moses, yung paglabas hanggang siya ay tatayo doon sa huling bahagi ng Egypt at hindi siya makakapasok sa Promised Land. Nahahati po ito sa 3. This the first 40 years, yung second 40 years, the calling, at yung ikatlo, mga kapatid, yun po yung gagawin nilang sa kanilang ministry. Itutuloy lang natin yung istorya. But gusto ko lang tandaan nyo to, nahahati po to sa tatlong 40 years.
Okay? 40 years, sinalagaan siya. 40 years, nandun po siya sa lupain ng mga Midian. Then 40 years, maglalakbay sila sa ilang o sa disyerto. Okay, pag binabasa niyo po yung Exodus to Deuteronomy, okay, 120 years po yung istorya na pinag-uusapan natin. Okay, hindi to yung isang buwan na naglalakad, tapos, pastor, hindi na pudpud, hindi daw nasira yung kanilang damit, hindi sila nagkakalyo habang sila'y naglalakad for 40 years. Imagine, 40 years kang naglalakad, ang pahinga mo lang tulog. 40 years kang naglalakad, tapos Sunday o Saturday hindi sila maglalakad. Sabi po ng Deuteronomy, hindi sila nagkakalyo, hindi rin nagluma yung kanilang damit. Can you imagine how sovereign God when He did that? Okay, tuloy po natin doon sa verse 18. Until there arose over Egypt another king who did not know Joseph. Ito na yung mahirap, ano? Pastor, hindi ba sila magaling sa kasaysayan? Marunong sila. They write the story. Sinusulat nila yung kasaysayan nila. Kaya lang, pag sinabing new is somebody who is not close. Hindi dahil hindi niya kilala si Joseph. Alam nila ang istorya nila. Alam nila yung kanilang kasaysayan. Kaya lang, kapag yung naupo na Pharaoh, hindi siya close sa kwento ng lahat ng pangyayari sa past at ayaw nilang lingunin yung nakalipas, then ito po yung mangyayari. Hindi maganda ang naging trato ng paraon ng Egypt sa mga Israelita. Gaano kasama? Verse 19. He dealt rudely with our race and forced our fathers to expose their infants so that they would not be kept alive. Ito yung panahon na pinapatay po yung mga bata. No? Ang istorya, mga kapatid, ng verse 19, hindi nyo mahanap sa Old Testament. Okay, galing po yan sa extra biblical accounts o ibang mga libro na ginagamit po ng mga Israelita. Ang nakalagay sa Exodus ay yung paraon, inutusan yung mga nagpapanganak, yung mga kumadrona na paglabas ng bata papatay. Ito hindi niyo po mahahanap kasi hindi po yan galing sa Old Testament but came from extra biblical account nila na mga kwento at yan po yung kanilang at familiar ang mga Hudyo sa bagay na yan. Kaya nakalagay sa Old Testament yung kumadrona, okay? Yung paglabas ng baby, papatayin na kagad. Okay? Kaya lang, pagdating nyo sa Hebrews, it's by faith, hindi nila pinapatay dahil sa kanilang takot sa Diyos. Kaya ang tinahilan nila kay paraon o sa kanilang paraon, bago kami dumating, nakampanganak na yung mga Israelites, kaya hindi na namin sila na napapatay. Yun ang kanilang dahilan, but ang totoo noon, hindi talaga nila pinapatay. But yung part na to, mga kapatid, verse 19, hindi nyo mahanap sa Old Testament. It came from extra biblical book. Verse 20, at this time Moses was born, and he was beautiful in God's sight, and he was brought up for 3 months in his father's house. Alam natin yung istorya. Yung istorya ay hindi na nila may tagot, may kubli kasi pinatay at papatayin yung age 2 below. Kasama si Moses. Kaya tayo, pastor, si Aaron, 3 na siya. Okay? Hindi siya kasama, nakaligtas yun. Kaya siya yung una sa mga nakaligtas. But sa panahon ni Moses, there is an edict o merong panuntunan o batas na papatayin ng 2 years old below. Damay si Moses. Kaya anong ginawa? Pinaanod ng nanay niya sa basket at sinundan ni Miriam. At habang naliligo ang anak ng paraon, nakita nga yung Moses. Tapos pinaalaga, kaya sabi ni Miriam, gusto niya bang maghanap ako ng tagapag-alaga? Dinala sa kanya sariling nanay. Mga kapatid,
40 years in the making ang istorya. Okay? Yung ganong kaikling istorya, it's 40 years. Kaya sabi doon sa verse 22, and Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deeds. Hindi nyo karaniwang nahahanap yang mighty in words and deeds. Si Jesus Christ lang mahahanapan nyo ng linyang ganyan. It's the uncommon para sa mga tao. Ito daw si Moses, tinuruan. He was a scholar? Yes. Pinaniniwalaan ng iba, siya yung nagtayo ng mga pyramids, hindi natin sigurado. Siguro hindi. Parang hindi naman niya magagawa dahil after 40 years na siya na-instruct, lalayas na siya. Okay? Pwedeng siya, but parang hindi naman. Ayun po yung formation time o paghuhubog po kay Moses. Dalawang bagay ang mga natututunan niya rito, mga kapatid. Sa kanyang pagkamusmos, siya ay tinuruan ng nanay niya. Instruction yon sa Israelita. Hindi pwedeng ikubli ng nanay niya yung mga alam niya patungkol sa Genesis. Kinukwento nila yung istorya. Ikalawa, nung nagbinata na si Moses, kailangan na siyang ipasok sa mga paaralan ng Ehipsyo. Definitely, natuto yung tao. Kaya dalawa pong part ito. No? There is a spiritual part and also the physical part. Yung ikatlong bahagi niyan, mga kapatid, that is the paganism nandun sa Egypt. Kaya si Moses ay exposed sa kwento ng Genesis. Exposed siya sa mga paganismo ng Egypt. Exposed din si Moses sa mga engineering at iba pang mga bagay o filosofiya ng Egypt. Yun yung mga bagay na meron po kay Moses. And then, after 40 years, magbabago ang buhay ni Moses. Verse 23, when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers, the children of Israel. Okay? Mukhang yung nanay niya ay hindi nagkulang sa pagkwento kay Moses kung sino talaga siya at anong kanyang dapat gawin. And seeing one of them being wrong, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. Pinatay. Para tayo nag-aaral ulit ng Old Testament ng Exodus. Pinatay niya. Anong inaasahan ni Moses? Pagtatanggol siya, akala niya wala nakakita. Verse 25. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. Ang kapatid, pangalawa na po ito. Nung dinidepend ni Stephen ang kanyang posisyon o yung kanyang pagrespeto sa Diyos, at ikinuwento niya yung Old Testament. Okay, sa kanyang pag-istorya, mga kapatid, sinasabi niya sa kanila, yung mga ninuno natin, si Lolo Jacob, at yung mga anak ni Lolo Jacob, yung mga pinakaninuno natin, sila ay niredeem o isinalba, okay, isinalba sila ni Joseph. Okay? He's driving that. Second, ito na yung susunod, mga kapatid, yung verse 25. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. Okay? Si Moses, alam niya na baka ito na yung pagkakataon na may sasalba yung aking mga kapatid ng mga Israelita to go out of Egypt because merong opresyon, okay, merong pagpaniniil yung paraon,
And this time, si Moses ang tingin niya, baka ito yung pamamaraan ng Diyos para mailabas yung aking mga kapatid. Kaya lang in verse 26, and on the following day he appeared to them as they were quarreling and tried to reconcile them, saying, Men, you are brothers. Why do you wrong each other? Ito yung masakit na sagot. But the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, Who made you a ruler and a judge over us? Sino ka ba? Bakit? Bakit ka nakikialam? Mga kapatid, gadulo kasimpleng istorya, ano? Prinsipe ng Egypt yung kausap nila. Bakit nila sinasabi to? Prince of Egypt yun eh. Tama ba yung istorya natin? Mga kapatid, the Prince of Egypt, sinabihan nila ng ganito nung kanyang, yung mga nung isang Israelita, mukhang ang ideya, mga kapatid, is to become a judge ng Israel on their internal affairs and not outside. Sino ka bang mamumuno sa amin at magiging hukom sa aming kalagitnaan? Mga kapatid, it's not about the rulership of Egypt, but yung rulership sa kanilang kalagitnaan. Tandaan nyo, kahit na sila ialipin, they have their own system sa loob. No, kahit po sa New Testament, kaya nangyayari ang mga bagay na to, under sila ng Rome, but sa kanilang religion, they have their own system na hindi nakikialam ang Rome. Na dapat hindi namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Okay? Because of their own system. Ayaw sanang pumatol ni Pilate o ni Pilato sa kanila. Kaya lang dahil merong ng mob, kaya si Pilato nakigulo na rin. But dapat hindi mamamatay si Jesus Christ simply using yung technicality ng system ng Jew at ng Roman government. Hindi dapat yun magkukulide. Kaya lang nagkakulide sila dahil yung high priest masyadong powerful para magawa niya yung kanyang system. But anyway, going back, ito yung sinasabi, sino ka ba? Ruler ka ba namin ng mga Israelita o ikaw ay hukom sa aming mga Israelita? And then in verse 28, do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday? Ang kapatid, chismis ito, kumalat. Okay, pag tinignan niyo yung Old Testament, pinatay niya yung Egyptian, tinabunan, akala niya walang nakakita. Akala niya hindi to pagchichismisan ng mga tao. Kaya lang nakita ng mga Israelita at kumalat sa kanila yung istorya. Verse 29, in this retort Moses fled and became an exile in the land of Midian, where he became the father of 2 sons. Ito na yung umalis si Moses sa Egypt para takasan yung kanyang murder case. Kung ipagpipilitan ni Moses ang kanyang pagiging anak ng Paraon, pwede naman siyang hindi umalis. Alam niyo ba yan? Kapag binabasa niyo yung istorya, mga kapatid, pwede naman siyang hindi umalis. Sino ba yung pinatay niya? It's simply a servant of the Pharaoh. At isa-sacrifice ba ng Paraon, yung kanyang apo? Kapatid, I don't think so. Kaya lang si Moses is nakikisali sa kanyang kababayan o sa kanyang kapatid na mga Israelita kung bakit nangyari sa kanya ito. Then he has to go. That's the 40 years. Okay? And then in verse 30, now when 40 years had passed, okay, tandaan natin, napunta siya sa Midian, mga kapatid, hindi sa bilanggo sa Midian, Yun lang yung idea niya. Napunta siya sa Midian and then nasettle siya doon for 40 years. Now when 40 years had passed, an angel appeared to him
in the wilderness of Mount Sinai, in a flame of fire, in a bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight. And he drew near to look. There came the voice of the Lord. I am the God of your fathers. Specific. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito yung Diyos na tinuro ng nanay mo sa'yo 80 years ago. Okay. Basta masyado naman bata siya doon. Sige, 75 years ago. Ito yung tinuro ng nanay mo sa'yo. Okay, ito yung tinuro sa'yo nung ikaw ay naalagaan. Ako yung Diyos ng lolo mo si Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. Sana ganito lahat yung attitude ng worship, when it talks about God, we tremble. Verse 23, Then the Lord said to Moses, Take off the sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. Malimit yung nababasa yan, mga kapatid, kapag ang Diyos makikipag-usap. At it's either naka-form siya ng tao, pag pinatanggal niya yung sandal, God Himself nandun. Nangyari din po yan kay Joshua. Kaya nang magkita sila ni Joshua, pinatanggal yung pangyapak ni Joshua kung bakit si Joshua natakot din. Verse 34, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their groaning, and I have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt. Laki naman ang problema ni Moses. Madaling pag-isipan at sabihin, kailangan bumalik na siya, pastor. Kaya naman niya siguro. Una, 80 years old na po yung pinag-uusapan. Okay? Hindi po to 36. 80 years old ang pinag-uusapan. 40 years ang kanyang formation. After 40 years, punta siya ng 40 years sa Midian. After 40 years, tatawagin siya ng Diyos to go back to Egypt. Tapos 40 years silang palalakarin sa disyerto. Okay, yun po yung pinag-uusapan nating Moses. Hindi natin pinag-uusapan isang mapusok na 17 years old, inutusan bumalik ka doon. Siguro kung nangyari ito 40 years ago, okay, nung pinatay niya yung Egyptian at nangyari yung burning bush, baka mas matapang yung Moses. Intindihan niyo ako? Nung sinasabi ni Moses na pautal-utal ako nagsasalita, hindi ako pwede ron. Mga kapatid, ang verse 22, iba yung kanyang pagkakalit niya eh. Mighty in his words and deeds. Baka sabihin mo, Pastor, talaga bang pautal-utal si Moses? Hindi pa talaga marunong magsalita si Moses. Ang verse 22 sinasabi na hindi. Hindi ganon si Moses. Ayaw lang niya. Okay. Sana papatayin na siya ng Diyos. But God is so gracious. Ayaw mo? Sige. Ayan na si Aaron. Mag-usap kayo. Gagawin ko siyang prophet mo. Okay. Kaya ito yung inuutusan mga kapatid. Tandaan natin yung edad. Yung edad ni Moses mula dito ay 80 years old. Okay? Kaya baka sabihin nyo, kaya Pastor, nung nangangawit yung kamay niya, tandaan nyo, 80 years old ang pinag-uusapan. Eh, noong panahon, Pastor, malalakas po yung mga tao eh. Kayo naman. 80 years old pa rin. Kahit malakas yung katawan niya, 80 years old pa rin yung pinag-uusapan. 80 years old. Ibababa na yung kamay niya, 80 years old nga yun. Kahit na malakas yung katawan ng matatanda, tanongin niyo yung edad, then you would understand. Tuloy po natin sa 35. This Moses whom they rejected, saying, Who made you a ruler and judge?
This man God sent in both ruler and redeemer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. Ito ang pinadala. Sino ang pinadala? Pinadala ng Diyos si Moses para maging alin? Ruler and redeemer. Tandaan niyo po yung dalawang bagay. This man led them out performing wonders and signs. In Egypt, at the Red Sea, and in the wilderness for 40 years. Ito na po, ano? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. 40 years in the making, pinaaral si Moses sa learning ng Egypt. 40 years, natuto siya kay Jethro, sa kanyang father-in-law in Midian, dahil si Jethro ay priest. Dalawang bagay ang natutunan ni Moses. Okay? Yung isa is being a ruler, supposed to be a ruler of Egypt, at yung isa ay natuto siya sa pagiging pare ng kanyang father-in-law na si Jethro. Ayun po yung mga kaalaman at formation ng taong ito. Kaya, pag sinabi niya a ruler and a redeemer, well, yun ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. This man led them out performing signs and wonders. May familiar ba na taong ganyan? Pagdating sa New Testament, you could imagine someone who was pinadala ng Diyos and was rejected is also a ruler and a redeemer who performs signs and wonders. Nakikita niyo kung paano sila di nahahatid. Galing ni Stephen, ano? Habang kinukwento niya yung istorya, inahatid niya sila doon sa fulfillment ng promise. Hindi to sumagot ng, siguro kung pasaway ito, hindi siya matatapos, patay na siya. Okay, kasi hindi ako nag-blasphemy, palagay ko doon palang patay na siya. With his good answer, he is still murdered. Verse 37, this is the Moses who said to the Israelites, God will raise up for you a prophet like me from your brothers. Okay? Ano ang role nung i-raise up ng Diyos a prophet like him? A ruler and a redeemer who will perform signs and wonders. Maintindihan niyo mga kapatid, saan sila inahatid? Kaya yung pag-istorya niya, okay, magiging katulad ko. Di ba yun din yung tanong nung Israelita, magiging ruler ka ba sa amin at judge? Tapos sinulit ni Stephen. Pinadala siya ng Diyos to become a ruler and a redeemer. Tapos biglang sasabihin sa Deuteronomy chapter 18, sasabihin ni Moses, magre-raise up ang Diyos ng isang Israelita mula sa inyo who will become a prophet like me, a messenger of God, a ruler, and a redeemer. 30. This is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai and with our fathers. He received living oracles to give to us. Our fathers refused to obey him, but thrust him aside, and in their hearts, they turned to Egypt. Ang kinakwento niya, mga kapatid, si Dathan, okay, at si Korah. At kasama yung maraming Israelita. Tandaan niyo po, Levita lang ang pumanig kay Moses. Dito sa susunod na line. Tingnan niyo po yung verse 40. Saying to Aaron, make for us gods who will go before us. As for this Moses, who led us out from the land of Egypt, we do not know what has become of him. Ito po yung si Moses kikipag-usap sa Diyos for the 10 Commandments. Anong request nila? Gumawa ng Diyos. Verse 41, and they made a calf in those days and offered a sacrifice to the idol and were rejoicing in the works of their hands. Mga kapatid, ano yung kinakatuwa ng mga Israelita? Gumawa sila ng Diyos
at tuwang-tuwa sila sa kanilang accomplishments. It seems true in Christianity. Tuwan-tuwa tayo sa ating accomplishments. Yung ating mga nagagawa, kung bakit yung preaching have turned a different way. Sinasabi na mahalaga ka sa Diyos. Kung bakit Kanya iniligtas. Alam niyo ba na hindi gano'n na nakalagay sa Biblia? Pastor, mahalaga ako kaya niligtas ako ng Diyos. Hindi ka matutuwa sa kaligtasan kung gano'n mo siya tinitignan. Ganito ang nakalagay sa kwento ng Biblia. Wala kang kwenta, ibinigay pa rin ng Diyos yung kanyang anak para sa'yo. Yun po yung meron sa Biblia. Pero yung mahalaga ka, kaya ka niligtas ng Diyos, ang hirap patunayan nun. Ang hirap pong ilabas ng verse sa Bible. Mahalaga ka kung bakit namatay ang Diyos para sa'yo. Mahirap po yun. Ito yung meron sa Biblia. Wala kang kwenta. Pero namatay ang anak ng Diyos para sa'yo. And still you refuse. Ayaw pa rin ng tao, gagawa ko mabuti, pasto, magpapakabait ako. Kamukha mo yung, ito, nagpagawa sila, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Kung bakit ngayon gumagawa ng invento yung mga tao ng sarili nilang Diyos. When we turn to worship, we want to enjoy, not to please a God. Alam niyo ba yan? Saan pumupunta yung mga tao in their worship? Gusto nila kung ano yung pasok na pasok sa taste. Sila yung nag-i-enjoy, not the listener of the songs. Kung bakit masarap ulit-ulit lang yung kanta, masarap na nililip up yung puso natin. Kung bakit pagdating sa preaching, ang gusto marinig ng mga tao is inspirational preachers. Kaya nakakatawa. Attend kayo for a revival seminar. Revival preaching. Alam niyo ba na walang ganon sa old times? Tapos ikukwento sa iyo yung revival na nangyari in the old days sa panahon ni Jonathan Edwards, sa panahon ng mga mangangaral in the Old Testament, sa panahon ni Whitefield. Nagkaroon ng revival. Hindi dahil nag-meeting sila at magkakaroon tayo ng revival. Walang ganun eh. Alam niyo ba rin nangyayari sa revival? Kapag ang salita ng Diyos na ipangaral at maraming ginalawan ng Diyos ng puso sa isang lugar, and that is revival. Hindi yung magmi-meeting tayo, tapos tatawagin natin revival meeting, revival worship. Revival meeting. Tapos ikukwento sa yung nakalipas na kwento. Ikukwento yung preaching ni Whitefield. Si Whitefield nangaral. That's in those days, maraming na-convert. And that is revival. Hindi yung magkakaroon ng meeting para sa certain revival. Wala pong ganun nangyari sa old times. Kaya lang kasi magandang marinig yung revival. Siguro, para ma-revive yung mga puso natin in our worship. Verse 42. But God turned away and gave them over to worship the host of heaven. Hindi lang baka ang kanilang sinamba. Sinamba pa yung mga bagay sa sangkalangitan. Ito po yung sinabi ng Old Testament. Kung meron kayong cross-reference, hatid po niya kayo sa Amos yan. Okay, basahin niyo na lang po yung Amos. Kung wala kayong reference, cross-reference is Amos 5 verse 25 to 27. Okay, kinote lang po yan. Okay? Galing niya, no? Kino-quote niya from his memory. Sana all. But God turned away and gave them over to worship the host of heaven, as it is written in the book of the prophets. Did you bring to me slain beasts and sacrifices during the 40 years in the wilderness, O house of Israel? You took up the tent of Moloch. Ang Moloch ay pagsamba sa araw, katulad ng hapon. Japan.
Okay, sun worship po yan. Canaanite God. Hindi bagong pagsamba ng sa araw, hindi po ito bago. Panahon pa po ito ni Moses sa Exodus. Ginagawa na po yan ng mga Israelita. Na yung practice na gano'n, sumasamba sila sa araw. Until nag-shift lang naman yan to sasambahin nila ang kanilang emperador, etc. etc. But yung pagsamba sa araw, ang tawag po doon, ang Diyos ay Moloch. Kaya kapag sumasamba sa araw, tawag po doon, sumasamba siya kay Moloch. And the stars of your God, Repan. Hindi po klaro kung sino si Repan. Okay? It is assumed ay Diyos-Diyosan po yan ng mga Egyptians. Ang God of Saturn. Okay? Yan yung God ng Sabado. Saturday. Okay, the images that you made to worship, and I will send you into exile beyond Babylon. Mga kapatid, ito yung nangyari sa kanila. In the Old Testament. Pinadala si Moses, the messenger of God, who spoke to him face to face and still reject. Sa panahon nila, papunta na kasi doon si Stephen. Sa panahon nila, ang messenger ng Diyos, siya mismo, and still reject God. Sa panahon natin, naririnig ng mga tao ang salita ng Diyos, ayaw manampalataya. And still retain sa kanilang sariling pananaw. Hindi ko alam what hinders a person. Sa lagi mo naririnig na ang kaligtasan is through faith in Jesus Christ at pagsisisi sa kasalanan. And still we reject. We're just like the Israelites. Katulad lang natin sila. We don't trust and obey. We don't trust the Lord Jesus Christ. Siguro niniwala ka, o siguro sumusunod ka sa iyong parent, o siguro nandito ka, naririnig mo ang salita ng Diyos, pero hindi ka tuloy nagsumasampalataya. Pwede kang naniniwala, pero hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Kamukha mo yung mga Israelita, sunod-sunod lang. Pero hindi ka nagtitiwala sa Kanya. At di ka rin nag-obey. And yan, gaano kabigat yun? Israelites, nakita nila yung signs and wonders sa Egypt. Nakita nila at pinatawid sila ng Diyos sa Red Sea in a dry land, and they did not believe. Dumating si Jesus Christ, and they did not believe. Hindi sila naniwala sa tagapagligtas at Panginoon. Ganon din tayo. If you continue on rejecting Jesus Christ, wala tayong magiging pinagkaiba sa mga Israelita who turned their back, tumalikod sa Diyos at tumungo sa pagsamba. Siguro, hindi naman mga physical na Diyos-Diyosan, pero pagsamba sa sarili at sa iba pang mga bagay. Nawa mga kapatid, believers of the Lord. Pastor, parang ang hirap mangyari, ano? Para mabuo, magawa ang isang Moses, kailangan ng Diyos ng 80 years. At nagtatalo pa sila sa kalsada. Kailangan pa ng isang Aaron para mapasimula ng ministry ng Diyos. Una, dahil hindi humakbang si Moses ng tama. Then it cost them a lot of pains. In our lives, brethren, we have to trust the Lord sa mga plano po niya. Kung ano yung gusto nang gawin ng Diyos, see the leading of the Lord. At tayo magtiwala sa Kanya. Sumunod sa salita niya. Basta mahirap. Opo, wala pong madali mula sa salita ng Diyos. Walang madali sa sistema sa panahon na to. Ang Pilipinas ay walang kasiguruhan kung ito ay mananatili as independent country at this time.
Sa daming sugalan ng inchik, di natin alam. Ang daming estudyante na inchik, ang daming retiradong inchik nasa Pilipinas. 30 years old, retired na daw siya at nandito nagbabakasyon sa Pilipinas. Di rin tayo sigurado, Pastor, will be conquered. Di natin alam. Pero hindi ng problema. Ang problema natin, alipin ba tayo ng ating kasalanan? Alipin ba tayo ng ating mga system? Isa sa mabigat na meron sa Christianity is alipin tayo sa paglaki ng church. Gusto natin malaki ang church. Sana lumaki ang church. Pero alipin din tayo ng mga palabas at napapanood natin sa maraming bagay sa lugar po natin o sa internet. Yung isang sikat na magaling sa practical preaching na si Adlapi sa isang kulto na hindi naniniwala sa Trinity. Maraming preachings were focused on self. Mahalaga ka sa Diyos. Facing the giants. Ang facing the giants, ay ang paggapi ng Panginoong Jesucristo para iligtas ang mga Israelita. That's facing the giant. Hindi po yung malaking problema mo tapos facing the giant. Tapos ang problema mo pala yung mother-in-law mo, yung in-laws mo, etc. etc. Ano sila? Problema? Hindi yun ang linagay ng Biblia. Facing the giant, Jesus Christ will free Israel from the Canaanites. That's facing the giant. Hindi giants mo. Si Jesus Christ ang kumapi sa mga Canaanita na umaalipin sa kanila. Dahil si Jesus Christ ang natatanging Redeemer na meron tayo. Kaya mga kapatid, will you serve the Lord and trust Him and obey? Mga bisita namin, kailan ka susunod kay Kristo? Pagtapos na yung mundo? Pagpatay ka na? Sabi mo, Pastor, pag nagbago na ako, hindi naman mangyayari yan until regeneration will come sa buhay mo. At mangyayari yun sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ at pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Manalangin po tayo. Aming Diyos, sana magkaroon din kami ng katatagan sa pananampalataya. Nawa habang nandito kami, makapaglingkod po kami sa inyo ng buong lakas. Lagi nawa kami magtiwala at sumunod sa inyo sa lahat po ng pagkakataon. Nawa kung meron sa kalagitnaan namin na nakita niya ang kanyang kalagayan na kailangan niya ng Redeemer o tagapagligtas, kumilos po kayo sa kanyang buhay. Bigyan niyo po siya ng pagsisisi at pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.